Hello, um, sorry, hindi ko alam na meron na pala. Good morning sa lahat. Naka-on na pala ako. So anyway, ang ating pag-usapan, sorry, kumain ako sa harap niyo. Kumain ako ng papaya. Sorry. So anyway, bago ang lahat, allow me to payagan niyo muna ako na patugtog muna ako ng aking ano, ng aking, channel ID. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Huwag nang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Totoo kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, sa taong bayan nagtatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Hello, magandang umaga. Yerel Linas at magandang tanghali pala. Kay kay Lynn Dueñas, tapos kay Honda Vega, tapos kay Noel. Good morning.
Ito, good noon na. Kay, sino pa? Si Samuel Monino. Good morning, Dr. Kasing. Shout out from Ormoc. Ormoc City. Maayong udto sa inyo, diha. Kay Romel Bengson. Naimbag malim na, Romel. Tapos, ito, ang pag-usapan natin ay just to guide you kung ano ang expectation natin mamaya. So, Nomhar, present from Zambo City. Buenas tardes, Nomhar. A todos Sambugueños. Okay, ito na po tayo. Ang pag-usapan natin, ano ba mangyayari mamaya 2:00 simula ang pangatlong araw ng impeachment. Nais ko lang muna idiin na yung impeachment na ito ay matagal matatapos. Ano ang aking basihan sa pagsasabi? Nakaunang testigo pa lamang tayo na ang testigo ay isang NBI agent na wala namang alam kung ano ang nangyari. Umimbestiga lang siya. Tapos, ang purpose lang pala, ang pakay ng pag-presenta sa kanya, ang ginagawa ng grupo nila ni Luistro sa pamamagitan ni Attorney Ligutan ay maitatanggap lang ng Senado ang tinatawag na video kung saan daw ay nagmura si Sara at nagsabi na nag-utos na siya para kumuha ng card killer para papatay kay BBM, kay Lisa, at saka kay si Martin Romualdez. At ang sinasabi, kung papatayin siya, nila ni BBM, nila ni Lisa, nila Tambi, kung papatay siya, kailangan patayin niya sila ni BBM. At sabi pa niya, sa hard killer na kausap niya, ay huwag niyang lubayan hanggat mapatay. So, ang tanong ng bayan, yung salitang bang yan ay dapat bang tanggalin ang Vice Presidente? Hindi ba pwede mong sabihin na isa yan ay self-defense? Bakit? Kasi nung una, ang nangyari dyan ay sinabi lang ni Sara yan bilang sagot sa tanong ni Princess Maui na vlogger na sinasabi kay Sara parang kung ano ang gagawin mo sapagkat may balita kami na mayroong Operation Romanov. Ang Operation Romanov ay ubusin ang lahat ng lahi ng mga Duterte. Ang Operation Romanov po ay nangyari sa Russia, si King Romanov o kundi Tsar Romanov. Nung nanalo ang mga rebelde sa Bolshevik Revolution, ay pinapatay niya na si Romanov, asawa ni Romanov, lahat ng anak ni Romanov at mga apo. Ganun po nangyari. Ganun kalupit. So, in reaction to that, at isa pa na inis ni si Sara na lagi siyang tinitira. At may intention dahil sa pati pagnanakaw sa pundo ng bayan. At higit sa lahat, para maprotektahan, so parang kung ako lang tanongin niya, bluff lang yun ni Sara. Nasabi para hindi itutuloy ang pagbanat sa kanya ay parang naging bluff lang sa kanya. Okay? So, kung bluff lang sa kanya, para naman takutin din sila ni Bong, sa totoo lang, pananakot din yun. Sila ni Bongbong na huwag natin ituloy ang ating balak na ipapatay si Sara at saka lahat ng mga Duterte. So para iyan ang paraan na karapatan naman ng kahit sino ang tinatawag na self-defense. So para hindi matutuloy self-defense, nagsabi siya ganun, para ka lang hinabol ng aso. Kunwari ka may baril ka at babarilin mo yung aso, kunwari may pamalo ka para bumalik ang aso. Parang ganun lang yan kasimple. Hindi naman yan sinabi sa isang okasyon na lumabas at wala man lang provocation, ay nagsalita ka na kagad. So, yan po ang sitwasyon. Kung ako tanungin ninyo, I hope so, naintindihan nyo naman ang aking sitwasyon. Kung sa pag-intindi ko at alam ko ang pangyayari,
para magiging grave threat naman yan, may tinatawag po tayo na sa larangan ng mga abogado, ang tinatawag namin dyan ay mens rea. Ano po yung mens rea? Ang mens rea po ay isa po siyang sitwasyon na kung gumawa ka ng krimen, alam mo naman na mali, ginawa mo pa. Kagaya ng alam na alam ng kahit sinong tao ang pagpatay ay mali. So, ginawa mo pa. So, yan po ang mens rea. So, kay Sarah, ang pananakot ba na yun na ang feeling niya para mapigilan yung planong o balak na pagpapatay sa mga Duterte ay yan ang ginawa niya na pangkontra? Sa tingin mo kaya, alam ba ni Sarah na mali yan o hindi? Kahit abogada siya. Sa panahon na yun, kahit sinong tao mag-isip, ano kayang gagawin ko para matigil yung pag-atake sa akin? Alalahanin niyo po, may grave threats din siya. Sabi niya, at marami na rin nagsasabi, hindi lang siya, galing sa grupo ng mga BBM. Kasi galit sa kanya at nakita niya si Romualdez, gusto maging presidente, gusto siyang i-eliminate. Dali lang, sagutin ko lang to. Andiyan na sa account mo, ha? Andiyan sa account mo, nagbablog kasi ako. Naka-vlog ka na? Oo. Andiyan ang 10,000 sa iyong BPI, ha? Sabi ka ni ito, yung technician. Hindi na, mamaya na lang. Ang alin yung? Ito na yung technician eh. O, yan. Ipagawa mo na. Bilisan mo kasi alas 2, alis tayo. Sige, okay. Yun, tumawag lang ang asawa ko kung pagawa ang cellphone ko. So, I hope so naintindihan mo ako sa ganung punto. Ang ibig sabihin po, magiging masama yon kay Sarah kung walang pinag-umpisahan. So, alam ba ninyo ang kwento? Alam mo ang pinagdaanan? Ganun po yun ang tanong dyan. So, nais ko lang din sabihin na nagdesisyon po si Justice Amy Lazaro Javier sa isang kaso na grave threat na nangyari po sa Cordillera. At ang desisyon na yun ay ang kwento ganito. Hindi ko na babanggitin ang pangalan. Pero hindi pwedeng banggitin. Ang pangalan na po ng akusado ay si Pedrito Garma E. Miguel. At ang kaso niya po, sila kasama niya kapatid niya, ay merong isang grupo doon sa Municipality of Gataran na hinabol nila yung grupo na kumuha ng mga isda sa kanilang palayan. Alam mo yung isda sa palayan sa probinsya? Yung mga hito, mga dalag sa palayan mo makukuha. Nagnakaw ng isda. Hinabol nila ngayon at yung mga nagnakaw. At sinabihan ng hinahabol, sinisigawan, na sinabi, tao kami, sabihin ng pangalan, si Juan de la Cruz. Tao po kami ni Juan de la Cruz. Ang sabi naman ni Garma, wala akong pakinang kung tao ka ni Juan de la Cruz, papatayin ko yan kung hindi kayo kung hindi nyo ibabalik ang isda na kinuha. So, ibig sabihin may kondisyon. Papatayin si Juan de la Cruz kung hindi isa sa uli ng mga tauhan ni Juan de la Cruz ang isda na kinuha sa palayan, yung hito at saka dalag. Tanong, dapat mang guilty dyan si Garma, Pedrito Garma E. Miguel? Ang sagot ng Supreme Court, mali ang RTC, mali ang Court of Appeals. Ang tama ay wala pong grave threat dyan. Bakit? Wala po doon sa lugar na yon si Juan de la Cruz. Ang mga tauhan lang ni Juan de la Cruz ang nandoon. Pangalawa, binanggit ni Pedrito Miguel yun sa kanyang paghabol out of sudden burst of emotion. So, walang mens rea, walang intention na gumawa ng krimen na grave threat. Binabanggit na lamang yun para hopefully isauli ang mga hito at dalag na kinuha sa palayan. So, decision ng Supreme Court, walang grave threat. In the same manner, ganun din kay Sarah. Ang kay Sarah naman, ang ginawa niya para maidepensa niya yung sarili niya at lahat ng bungang ka ng Duterte laban sa Operation Romanov ay
nag-hire na ako, umupa na ako ng killer at papatayin kayo kung ako ay patay na. Unang-una bes na tanong, Attorney Duming Cayusa, sabi niya, mali daw yung ginawa ni Sara Duterte kasi Vice President siya. At si Vice President ang magiging presidente. Duming Cayusa, abogado ka pero hindi mo ginagamit pag-abogado mo. Tanungin natin, paano maging presidente si Sara kung patay na siya? Kasi mangyayari ang pagpatay kung patay na si Sara. Think of your head. Nasisira ang reputasyon mo bilang IBP president ka dati. So, yan ang una kong gustong sabihin. So, na ngayon, ang may diskarte na naman ngayon, at ipakita ko muna sa inyo siguro kung ano, yung asa ba yun? Sa pag-object ni Attorney Narbasa na abogado ni Sara doon sa ginagawa ni Ligutan. Frankly speaking, ang ginawa po ni Ligutan ay okay naman na ipresenta niyang gusto niya mangyari. But the problem, Ben Reclamador, is this. Yung dapat gagawin niya sa loob ng 30 minutes ay nagawa niya sa loob ng 4 hours. Mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng hapon. Natapos yung paglilitis. Saka pa lang niya natapos ang kanyang direct examination kung tawagin ng mga abogado. Tapos, ang produkto niya, pagkatapos ng presentasyon niya, ay maipatugtog lamang sa screen yung pagbumura ni Sara, number 1. Number 2, yung press con ni Sara noong October 18, 2024, na sabing gurgurin ko ng ulo ni BBM. Press con yun. Pagkatapos, dun sa press con na rin yun, binanggit niya kung ako, pag hindi pa kayo titigil dyan, may kondisyon ha, kung hindi kayo titigil dyan, pupunta ako sa Libigan ng Bayani, kukunin ko katawan ng tatay nyo at itapon sa West Philippine Sea. So, let you be the judge. Yung ganun ba, kung kasalanan man, ay sapat ba tanggalin natin sa pwesto si Sara Duterte? Yun ang tanong dito. Yan ang pinag-usapan sa ngayon at iyon yung pang-apat na artikulo for impeachment laban kay Sara Duterte. So, salam, Gerson Guartico. Alam sir, yung abogado ng kalaban ay alam niya kasi abogado yan eh. Kaso malaki ang bayad. Hindi natin pag-usapan ng bayad. Ang importante lang, which is clear, no one can debate against me if I say that a job that can be done only in 30 minutes was done by Ligutan in 4 hours. That is reprehensible. You are spending the time of the Senate. Dapat iparefund kay Ligutan ang gasto sa portion na yun na 3 hours. Pagbigyan natin siya 1 hour matapos niya. Bakit it took him 4 hours to finish the job? Wala pala siya eh. Ngayon, yung objections laban sa kanya, natural yun kapag ikaw ay nagkamali ng pagtatanong. May batas po, abogado. Yeah. How are you? I'm Star. Yeah, star again. Star. Yes, star again. And I am. And then you have, you look like Superman. Okay, ay ang apo ko. One of the reasons kung bakit ako nabuhay sa mundo, siyempre mga apo natin. So, yan po, ipapakita ko ngayon ang preliminary, ang isa pang i-call out ko rito, bakit yung si Kapunan, Lorna Kapunan, na nagpangharap na rin kami nito 2 beses. Kinasuhan niya ako ng 2 beses nang dahil client niya po si Janet Dapoles. Kinasuhan niya ako ng disbarment at kinasuhan din ako ni Kapunan ng libel. Anong nangyari? Basura lahat ng kaso niya. Inaprubahan pa ng Supreme Court ang pagbasura ng kasong disbarment laban sa akin. So, 2 beses kami nagharap ni Kapunan, wala rin mga argumento niyan eh. Umaasa lang sa kanya mga tauhan. So, do not believe in her. She is just an overstated woman. Ino-overstate niya ang kanyang kagalingan. Kagaya rin kay Ligutan, nagpapa-impress sa mga hindi po abogado, maraming nabibilib, aminin ko sa iyo, maraming nabibilib kay Ligutan.
Kaya may mga padrama-drama pa siya, pero the truth of the matter is, walang laman ang kanyang mga salita. Ang pinag-usapan po, paano magiging guilty si Sarah sa sinasabi ninyong grave threats na 3 counts at yung sinasabi ninyong inciting to sedition 1 count. So, yan po ang tanong dyan. So far, ang gusto lamang pala niya mangyari, ipatugtog yung videos na kung saan ay si Sarah ang bida. Nagawa, ang dami-daming tanong. Halimbawa, ganito. Gusto ko ipresenta kung akong abogado na yon, ang tanong ko sa investigador ng NBI, number 1 question, ikaw dito ay pinaupo para tumistigo. At ang kaso natin pinag-usapan natin ay si Sara Duterte impeachment. At pinatawag ka dahil sa mga videos na inimbestigahan mo. Pwede mo ba muna sabihin ano ba yung mga videos na inimbestigahan mo? Yun. Bagitin niya, November 23, 2024 na video, October 18, 2023 na video, at saka isa pang video, hindi ko maalala yung petsa. Tatlong video pala. Next ko na question. Aling sa mga video na yan, ang naimbestigahan mo na nakita mo na si Sarah ay nagsalita? O sasabihin ngayon ng NBI dyan, lahat po nagsalita. Ngayon, sunod na tanong niya. Pag-usapan natin ang November 23, 2024 na video. Anong, sa unang impression mo, kung maalala mo, ano ang sinasabi ni Sarah dyan na hindi mo makakalimutan? Yan. Siyempre, 2 hours yun. So, kailangan specific ka magtanong. So, hindi makalimutan. Ano yan? Siyempre, patatalim sa utak ng NBI agent. Ayon po yung yung sabi niya mag-uupa siya ng isang killer para ipapatay si BBM, si Lisa, at saka si Tambaluslos kung siya ay papatayin. Okay. So, pwede ba, Your Honors? Ganun lang. Pwede ba nating patugtugin yung portion na yun na sinasabi ng video na kung saan ay si Sarah ay nagsasalita na siya ay nakakuha na ng killer na papatay kay BBM, kay Lisa, at saka kay Tambaluslos kung siya ay papatayin. Ipatugtog na kagad. Ang dali, di ba? Ilang 1 minute lang, ipatugtog na. Pagpatugtog, tapos na. Pagkatapos yan, alin yung pangalawang video na ba pag-usapan natin? Gaano kahaba ba yan? Mahaba po, ganito. Ano bang sustansya ng sinabi ni Sarah dyan sa pangalawang video? Kung ako siligutan. Tapos sasagot nga ng BI, ito po, maalala niyo siyempre siya, nag-investigate Ito po, sinabi niya, gurgurin daw niya, na naginip daw siya na, ang tawag niya, pinuputulan niyang liig ni BBM. Pwede bang, ipatugtog mo? Pagpatugtog, in 5 minutes, tapos. Sunod, pangatlong video. Ano naman ang sinabi ni Sarah dyan na tumatak sa isip mo? Ito po, ganito po. I-play natin video. Tapos! Ilang minuto ba? 10 minutes lang, tapos na. Yun na naman ang gusto niyo mangyari. Mayong to. Ivan Servo, di hasta kurong. So, kaya ang nangyari dito, ang mga abogado pa naman, nais ko lang sabihin sa inyo, karamihan mga abogado sa mga malalaking law firm daw, isama mo na rin ito siligutan, naniningin sa mga kliyente per hours, per ora. Ibig sabihin, kung nagbabayad sila ni Luistro kay Ligutan, sinisingil niya ngayon per hour. Sisingil niya 1,000 per hour. So, inabot ang 4 na oras, 4,000 ang babayad. Whereas, kung isang tanungan na ganun modelo na ginawa ko, kung susundin niya, ay wala pang 30 minutes, kahit isang oras, babayaran mo sa 1 hour. Did you get what I mean? Anong purpose lang? Ipatugtog lang yun. Wala na. Hayaan mo na kung ano sinabi ni Sarah, you are not allowed to make your own opinions, Mr. Witness, because opinions are not facts. The court here are only concerned of what really happened. And it is up to the court to decide and make opinions out of the facts established. Ang nangyari dito, ginawa ni Ligutan, ay sa inimbestiga mo na mga video, nariyan ba yan, narinig mo ba? O paano ba, ano ang masasabi mo sa ganitong akusasyon na sinabi ni Sarah na
nakaupa na ako ng killer at napapatay kay na BBM, kay Lisa, kay Tambaluslos, at gagawin niya yon ng killer pag ako'y pinatay. Biro mo magtatanong sa isa-isa muna bago niya hingiin na i-play. Eh di, waste of time. Pero ang purpose nila doon ay para lamang marinig ng tao. Ang problema lang, tama ba yun? Tama ba yun sa punto de vista na pera ang binabayaran sa'yo per ora ka? Number 2, tama ba yun na alam naman ng tao, nakikita na ng tao sa ano yun, sa internet? In other words, inubos yung oras ng impeachment court para naman sana mailaan na sa ibang testigo. At saka kung ako ay naging abogado, hindi ko po ginagamit na testigo ang investigador. Kasi unang-una nag-investigate lang siya. Wala naman siya doon sa pangyayari. Ang hinahanap natin dito, ano ba talaga ang nangyari? Hindi kung ano ang opinion mo. Makikita mo rito, ang kanilang gusto ay magdadrama sila sa harap ng tao para paniwalaan sila. Kagaya nito kay Luistro. Gumawa siya ng tinatawag ko na declamation. At ang sinabi niya ay, anong gagawin? Ito, si Sarah, kung yung OFW natin ay nagpapadala ng pera dito, anong kinalaman ni Sarah sa OFW? May sinabi, mayroong tesorero sa barangay, nagdakaw ng 20,000, kinulong. At tawag dyan, appeal to emotion. Lahat po ginagawa dyan, appeal to, tama ka, Arko, appeal to emotion sila. Ganon lahat ang ginagawa nila. At nag-hire po sila Federico Balanon. May kilala akong Emmanuel Balano na abogado na kamag-anak mo, taga Butuan. Nakalaban ko rin yun. Ginasuhan niya, natalo ko siya, hindi siya nanalo sa akin. Taga Butuan na si Balano. So, in short, siguro naintindihan nyo na ibig sabihin, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ginawa ninyo, gumagawa kayo ng drama para may pakita nyo sa tao na masamang-masama si Sarah sa pamamagitan ng opinion niyo. Ito naman si Lawrence Defensor, ang layo niya kay tita niya. Layo niya kay Miriam Defensor. Ang sasabihin niya, nagkwento tungkol sa yung pamamaril ng estudyante sa Tacloban. Anong kinalaman ng estudyante sa Tacloban sa kaso ni Sarah? Ganun ho, kasimple. Besides, kung ako naman gusto ko lang dadalihin si BBM, magkikwento ako na si Ferdinand Marcos Sr. ay hindi anak ni Mariano Marcos. At ipakita ko mukha ni Mariano Marcos at mukha ni Ferdinand Sr. Uncalled for, di ba? Walang kinalaman sa issue. Pero ang totoo diyan, talagang ibang mukha ni Mariano Marcos. Gwapo siya, talagang Pilipino ang hamis, ang hugis. Si Ferdinand naman, inchik. Di ba? Pero ayaw kong gagawin yun dahil walang kinalaman sa kaso yun. On the point of relevancy and materiality to the case, those matters should not be allowed. Ang problema, hawak nila si Chis Escudero sa aliig. Kaya pinapayagan ni Chis Escudero ang lahat ng political gimmicks ginagawa nila. Anyway, ang mamaya, pagkatapos ko ipapresenta yung ginasasabihin nila, ay dahil kung sasabihin sa inyo, bantayan ninyo, sigurado ako, ang daming pasabog na mga counter na tanong on the same witness na gagawin ni Attorney Narbasa na tingin ko, hindi ko nakamali, ay apo ito ni Chief Justice Andres Narbasa. Okay. So, ngayon, ang nais ko lang sabihin, ipakita ko sa inyo ay si Kapunan. Mali po yan, hindi mo pwede tawaging testigo ang isang akusado sa krimen o sa impeachment kasi ang impeachment parang criminal case. Hindi mo pwede tawagin ang akusado na magiging testigo mo laban sa akusado. Ang tawag po dyan ay self-incrimination. Nakasaad po sa ating konstitusyon that there is such a thing as right against self-incrimination. Hindi mo pwedeng kukunin ng isang akusado para magsalita sa laban sa kanya. Pwede mangyari yan po sa mga civil cases lamang. Pero when it comes to criminal cases, hindi po pwede magamit. Kaya, kabulukan na naman, kagbubuhan na naman ni Kapunan na ipatawag daw niya si Sarah maging testigo nila laban kay Sarah.
O may photocopy issue pa yan, hindi ko napapansin. Marami siyang problema si Ligutan. O ito, iparinig ko muna sa inyo yung ano, yung sinasabi ng mga prosecution bago nagsimula. Andiyan makita mga dramatics nila. At yung objection, isang bagay na punto na to na nagmukhang Now, in what particular portion of the subject video did the respondent utter that she already contracted a person bagal mo salita. to kill Sa pagkamagalan The niya, President- maraming oras na magamit. the First Lady and the former Speaker? Are you done? Objection. Objection, Your Honor. Wow. Kindly state the objection, counsel for response. Your Honor, the question is misleading. There was no mention anywhere before that the video mentioned that the killing of the president. To kill. Yeah, there's no mention in any testimony earlier. There's no mention that video. Your Honor, again, with all respect, the records will bear Ang problema kay Ligutan, nag-assume na siya na binanggit. Dapat step by step ang tanong niya. Ang sinabi ko kanina, kung ako siya, o ano ba ang laman ng video, 3 video, sinabi mo, pag-usapan natin ang first video. Ano bang laman ng first video? Ganun lang siya. Pag sinabi niya, anong laman naman ng pag-usapan natin ang pangalawang video, anong laman? Anong sinabi ni Sarah? Number 3, pagkatapos siya matanong yan, ay ano ang sinabi? Pag ako naman nagtanong siya anong sinabi, haharangan ko na yon. Sabihin ko lang the best evidence of what was said is the video itself. So let us play the video. Ganun lang kasimple para mabilis. Ang problema is, pinapatagal-tagal mo pa. Crazy Brook, Dr. Kasing, very slow ang abogado na it's wasting time. Tama, it's the correct and the most precise description of him. He was wasting time. Pinatagal niya pagsalita. Si Ben Recommender, hindi yun ibig sabihin ng photocopy. Ang photocopy po, hindi po yun matatanggap ng photocopy. Hinayaan lang ni Chis Escudero yun sapagkat in the final analysis, mag-usisain din ulit yun. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga kwento na ang photocopy tinanggap. Hindi po. Papayag ka ba? Iko-convict ka dahil sa Xerox? So, Tidula, Silades, maayong udto, attorney. Nagtanaw diri sa Davao. Okay, maayong udto po sa inyo. Argo, denied si Kapunan o denied si... Tama, si Roblex, Dr. pasok na ba? Betrayal of public trust. Ang dami, wala pa. Hindi naman makapasok. Unang-una, hindi pa nila natatapos. Iunang testigo pa lang sila. Bullshit, walang, okay. Ophelias Taipan. Ang pakay nila, sisirain. Talagang sisirain. Gusto lang ipatugtog at sisirain si Sarah. So, yan lang isang example na ito papakinggan natin yung si Kapunan na binara siya ni Chis Escudero. Although hindi ako conforme kay Chis, umpisa natin. Of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today, but I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this honorable court, presiding judge, to the defense. The lady may proceed. We are informed, and in fact, we have seen an interview conducted in the Senate premises on the vice itself, and that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not. Her head may be blooded but unbowed. My respectful query,
Your Honor's pleas, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make. Your Kindly Honor's pleas. proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents. This is relevant to the presentation that we will be making this afternoon, Your Honors. This court will recall your own statements, Mr. Presiding Judge, that on Tuesdays, every Tuesday of every week, that the prosecution must indicate who the witnesses they intend to present before this court Alam po, will be. This is to enable the impeachment alam mo pa ulit-ulit pa siyan. Dapat hindi ka narinig. Sino ka ba para mag-lecture? court to issue, when appropriate, and if deemed necessary, a subpoena for such witness. And that is my query this afternoon, because an presentation of witness on the first article that we will be presenting, which is grave threats and acts of sedition, Your Honor. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. And therefore, Ah. if we can Gusto niya ipresenta si Sara para patunayan ang kaso nila. Ano? Hello? inquire if it is her intention to again appear in the premises of the Senate, because we are already respectfully informing this honorable court that we will manifest that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats, Your Honor. That is the relevancy of my manifestation. The chair would like to rule on the manifestation and request of the counsel for prosecutors instead of throwing the question to the counsel for respondents, for the simple reason that I do not want to the parties to engage in a debate before this court. You can very well do that with the presentation of your witness through direct and cross-examination, redirect and recross. To answer, the impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Whether she was in the building earlier or arrived after, it is totally up to the respondent, because from the point of view of the court, she is represented in this court through her counsel already. Should the counsel for the prosecutors desire to call the respondent herself, the court will act on that motion and request once it is made and or filed, and need not make a ruling at this point in time. Because of course, when that motion is made, we will ask the counsel for respondent to make a comment and or reply. Thank you, Sir Presiding Judge, Justice, Senator Judge. We yield to the wisdom of your decision. Thank you, ma'am. With that, we will reserve the right. We are not waiving the right to do call her at the appropriate time and to do file the appropriate request for subpoena ducis tecum and subpoena testificandum. Ad For that, testificandum. on that matter, Your Honor, I have no further questions and would like to turn over the floor to Ayan, hanggang dyan lang muna tayo. So, ibig sabihin po, bawal po na tawagin mo kapag criminal case, hindi kaya impeachment case, bawal po para ipatawag mo ang akusado na maging testigo laban sa akusado. So, yan po ang ating ngayon. Tapos mamaya, 2:00, bantayan niyo po, ilalive ko. At bantayan na lang ninyo kung paano lalamutakin ni Attorney Narbasa yung the same NBI agent na testigo na ginawang testigo ni Ligutan. Kung ako magpresenta, 30 minutes lang, tapos na. Kay Ligutan, umabot 4 na oras bago matapos yung tanungan. So, yan po, hanggang dyan at magandang tanghali po sa lahat. At tayo ay magbantay po. Mamaya, magla-live ako
at para ipakita sa inyo kung anong tama at anong hindi tama. Magandang hapon po sa inyong lahat.